Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, nasa 700 million pesos sa pondo para sa pagtatayo ng mga Child Development Center, aprobado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Long-term plan para sa kaligtasan ng mga residenteng apektado ng Bulkang Kanlaon, ipatutupad ng pamahalaan. Ligtas at permanenteng relokasyon na isipatupad ni Pangulong Marcos Jr. Metropolitan Water Works and Storage System o MWSS. Siniguro na walang water shortage sa Metro Manila sa panahon ng tag-init. Maximum suggested retail price sa imported na bigas, inaasahang bababa pa hanggang 45 pesos kada kilo sa katapusan ng Marso. Maximum suggested retail price naman sa baboy, target may patupad sa March 10. At fighter jet ng Philippine Air Force patuloy na hinahanap matapos maiulat na nawawala sa kasagsagan ng tactical night operation. Sa detalye ng mga balita, kanya-kanyang diskarte ang ilan nating mga kababayan. Maibsan lang ang nararanasang matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, puspusan naman ang hakbang ng MMDA para mapangalagaan din ang kalusugan ng kanilang traffic enforcers. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila kahapon. Ibig sabihin, nasa danger level yan kung saan pwedeng makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke. Dahil sa init ng panahon, ilang lugar pa ang nagkansela ng klase ngayong araw. Isa sa lubhang apektado ng extreme heat ang mga motorcycle taxi driver. Kanya-kanyang diskarte ang mga rider para maibsan ang sobrang init ng panahon. Sumisilong kami sa mga puno, sa mga lilim, mga ganun. Tapos nag-hydrate kami, may dala kaming tubig. Kapag walang booking, yan, sa ilalim ng puno, diyan kami tumatambay. Maging ang mga traffic enforcer, hindi rin ligtas sa init sa lansangan. Uminom lang po ako ng tubig, sumisilong po ako para maiwasan po yung heat stroke. Ang senior citizen at mahigit 4 na dekada ng traffic enforcer na si Mang Danilo, pag-inom din ng maraming tubig ang ginagawa para iwas sa heat stroke. Inom tayo ng tubig, marami para hindi tayo ma-stroke. Magpapahinga po ng konti. Puspusan na ang ginagawang hakbang ng pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga traffic enforcer ngayong mainit na ang panahon. Kabilang dito ang pagpapatupad ng heat stroke break. May programa dyan ang aming pamunuan, bigyan ng heat stroke break yung ating mga traffic enforcers. Sa kainitan po ng araw, mula 10 o'clock hanggang 3 p.m. So salit-salitan sila nagkakaroon ng 30 minutes sa break. Kaya paalala ng MMDA, iwasan po natin ang pagbababad sa init at lagi ring magbaon ng malamig na tubig at maaliwalas o yung mga kasuotan. At kung maaari, meron tayong protection sa ating ulo. Narito naman ang ilang paalala ng DOH para makaiwas sa nakamamatay na heat stroke. Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na sumunod sa mga patakaran sa kalusugan. Ito'y para maiwasan ang heat stress at iba pang epekto ng matinding init ng panahon. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Wala pa rin pasok ang ilang lugar sa bansa dahil sa matinding init ng panahon. Kabilang sa nagkansela ng klase ay ang lalawigan ng Cavite. Wala din pasok ang mga estudyante sa Pasay City ngayong araw, March 5. Asahan ang 43 degrees Celsius na temperatura sa Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur. Nasa 42 degrees Celsius naman ang temperatura sa San Jose Occidental, Mindoro. Samantala po, pinag-iisipan ng National Food Authority o NFA
Naumupa ng mga warehouse mula sa mga private entity at maging sa mga lokal na pamahalaan para paluwagin ang espasyo ng kanilang bodega. Kabilang yan sa kanilang paghahanda sa panahon ng anihan. Sa panayam ni NFA Administrator Larry Lacson sa Bagong Pilipinas ngayon, ibinahagi niya ang mga hakbang ng ahensya para i-decongest ang stock room ng mga lokal na palay, kabilang na ang mabilisang proseso ng milling o paggiling sa mga naaning palay. Ayon kay Lacson, sa ganitong paraan, mababakante ang nasa 35% ng kanilang warehouse. Kung patuloy na mapupuno ng buffer stock ang ilang bodega ng NFA, maaaring makapagpabigat din ito sa sitwasyon ng mga magsasaka sa pagpasok ng harvest season. Bukod dito, nanawagan din siya sa mga LGU na pabilisin ang pagbili sa mga NFA rice na bahagi ng food security emergency ng pamahalaan. Sa ngayon, San Juan, Navotas at Camarines Sur pa lang sa 70 LGUs ang nakakuha ng NFA rice. Sinabi ni Lacson na ang mabagal na distribution ay dulot ng matagal na proseso, kakulangan sa pondo at hinihintay na lokal na resolusyon mula sa mga LGU. Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng maximum suggested retail price sa baboy sa March 10 upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pag-aaralan pa nila itong mabuti at posibleng ilabas nila ang desisyon sa March 7. Kasama sa plano ng DA na maibaba sa 380 ang bawat kilo ng liempo, 360 pesos sa kasim at 450 pesos sa pigi. As of March 3, ang presyo ng karne ng baboy sa Metro Manila ay nasa 375 hanggang 480 pesos per kilo, habang ang pork ham ay nasa 350 hanggang 420 pesos per kilo. Una nang sinabi ng kalihim na hindi na makatarungan kapag lumagpas sa 400 pesos ang isang kilo ng karne ng baboy sa mga palengke. Sapat ang supply ng tubig sa panahon ng tag-init. Ito ang pagtitiyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Kanselado ang pasok ng dalawang apo ni Lola Susan dahil sa matinding init ng panahon. Pero kahit wala sa eskwelahan, ramdam nila ang init at ang pantapat nila dyan. Bababad sa tubig. Ligo lang at saka maraming tubig na iniinom. Kasabay nito ang pagtaas ng demand sa tubig na sabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Karaniwang sumisirit tuwing papasok ang summer mula Marso hanggang Mayo. Pero ngayon pa lang pagsisiguro ng ahensya, sapat ang supply ng tubig sa Angat Dam para tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. 70% ng tubig na isinusupply sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Nasa 213 meters ang level nito. Mas mataas sa 200 meters kumpara nakaraang taon kung kailan tumama ang El Nino. Kapag ganitong mga mataas po yung heat index po ay tumataas po talaga yung ating demand ng tubig. Nakapag-prepare naman tayo sa ganitong situation, we projected na hindi naman po na magkakaroon ng water shortage kasi nga mataas yung ating po naging year-end elevation. So we expected na for this summer ay hindi tayo magkakaroon ng water shortage. Sa katapusan ng Mayo, inaasahang bababa sa 195 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Pero mas mataas pa rin ito kumpara sa 180 meters na critical na level. Gayunpaman, hindi nagpapakampante ang MWSS at gumagawa ng mga hakbang para makapagtipid ng tubig. Kapag may mga pag-uulan ay talagang kinukuha natin yung tubig na nanggagaling sa ating mga river tributary. So as much as possible po kapag may mga pag-uulan sa ating mga watershed ay ang ginagawa po natin sa operations ay binabawasan natin yung mga releases nanggagaling sa mga main dams po natin yung sa ating pong Angat Dam. Puspusan din ang mga water concessionaire para makakuha ng karagdagang supply. Ang Manila Water nagre-recycle ng tubig mula sa backwash operation nito at nakapagsasalba ng 30 million liters ng tubig kada araw. Habang ang Maynila kinukumpuni ang mga tagas ng tubig para ma-recover at magamit. Pinataas din sa 150 million liters ang kapasidad ng planta sa Poblacion Water Treatment Plant.
Una nang sinabi ng Malacanang na pinaghahandaan na nito ang posibleng epekto ng matinding init. Ayon kay Palace Press Officer at UC Claire Castro, pinagsasama-sama na ng pamahalaan ang mga action plan sa pagtugon sa matinding init. Lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makakaapekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. Mula sa PTV, Kalezal Pardilla, Balitang Pambansa. Mula sa Philippine News Agency, hindi magkakaroon ng water shortage sa Metro Manila sa darating na summer season. Ito ang tiniyak ni Metropolitan Waterworks and Sewerage System Engineering and Technical Operations Group Acting Deputy Administrator Patrick James Dizon. Sa kabila ng inaasahang paglakas ng demand ng tubig ngayong panahon ng tag-init, tiniyak din ni Dizon na hindi aabot sa critical level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam kung magkakaroon man ng water interruption. Sinabi ni Dizon na dahil lang ito sa plant maintenance, pagpapalit ng tubo at pag-aayos sa mga tagas na tubig. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 700 million pesos na pondo para makapagpatayo ng Child Development Center sa mga 4th at 5th class municipalities sa buong bansa. Ang pondo ay inaprobahan ng Pangulo sa isinagawang pulong ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 sa Malacanang. Nangako naman ang Department of Budget and Management na popondohan ang pagpapatayo ng mga Child Development Centers sa taong ito. Sa nasabing pulong, sinabi ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na ang 700 million na pondo ay kukunin mula sa mga local government support fund ng bawat munisipyo. Lumabas sa datos ng EDCOM-2 na wala pang child development centers ang 5,800 barangay sa buong bansa. Nais ng Pangulo na tutukan ang kalagayan o pag-aaral ng mga batang nasa 0 hanggang 8 years old. Kinilala ng isang mambabatas ang kahalagahan ng mga election survey. Ito'y para makilala ng mga botante ang kanilang iboboto sa nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Si Mark Timbreza ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Binigyan din ngayon ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre na malaki ang epekto ng mga isinasagawang election survey kaugnay ng papalapit na halalan sa Mayo. Ayon sa mambabatas, nakakatulong kasi ito para maipakilala sa mga botante ang mga kumakandidato para din sa kanilang magiging pagpili ng ilalagay sa balota sa mismong araw ng eleksyon. Kaya naman, sinisegundahan din ni Asidre ang isinsulong ng Commission Elections na pagkakaroon ng maayos na regulasyon at karagdagang pag-aaral sa mga ginagawang survey upang hindi humantong sa pagkalito sa publiko. Kami po ay gumagamit ng survey, pero kung ang intention po ng survey decision po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa darating na eleksyon, yan po ay siguro mahalagang pag-aralan at iwasan ho natin kasi in the end, hindi po pwedeng usapin ng trending lang ho. Naniniwala din si Asidre na hindi dapat tumingin ang mga mamamayan kung sino ang sikat, sa halip ay mas maiging siyasatin ang plataporma ng mga tumatakbo. Suportado rin ni Taguig City 2nd District Representative Pami Zamora ang pagsasagawa ng mga survey para sa mga kandidato dahil siya rin mismo ay nagtitiwala na bahagi ito ng karapatan ng mga kumakandidato. Problema kasi, Bella, lahat naman ako, I use surveys all the time. I trust in science, I trust surveys. Siyempre masaya tayo pag lamang tayo sa survey. At hindi tayo masaya pag talo tayo sa survey. So, doon naman naging problema doon, magpakatotoo tayo. Kasabay nito, hinimok ng mga mambabatas ang publiko na maging mapanuri sa pagkilatis ng mga tamang impormasyon online sa mga mapapagkatiwalaang sources upang hindi mabiktima ng fake news. Mula sa IBC 13, Mark Timbreza para sa Balitang Pambansa. Paiigtingin ng Commission on Elections ang voter registry o education sa kabataan. Kasunod yan ng isang TV contestant na umaming wala siyang alam tungkol sa poll body. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, ay magandang pagkakataon ito para makagawa sila ng hakbang na higit na maipaliliwanag sa kabataan ang papel ng COMELEC at hindi rin maaapektuhan ang kanilang pagboto. Baka mag-reflect sa kung paano makakaboto ng tama yung ating lalo-lalo na kabataan. Ang laki po nila, 25 million. Yes. At therefore, ito po'y pagbubukas isip din sa amin kung ano talaga ang dapat pang kailangan natin, lalo na pag voters education ang nararapat.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang long-term plan upang matagalong solusyon para sa kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Magpapatupad ang pamahalaan ng long-term plan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Itong pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng ipinatawag na pulong sa Malacanang kasama ang bumubuo sa National Task Force on Kanlaon. Sinabi ng Pangulo na kasama sa plano ang pagdetermina sa matutuluyang ligtas na evacuation sites at pagtatayo ng permanenteng relocation areas para sa mga evacuees. Sinabi ng Chief Executive na nais niyang matiyak na malayo sa danger zone ng mga residente habang gusto din ng Presidente na magtayo ng malalaking evacuation centers. Kaugnay nito ay binigyan diin ng Pangulo na mahalagang maging maganda ang koordinasyon ukol dito sa lokal na pamahalaan. Samantala sa sectoral meeting na isinagawa ay inaprubahan din ang pagtatatag ng Child Development Center sa mga mahihirap na bayan na popondohan ng pamahalaan. Ito ay inaprubahan ni Pangulong Marcos na kung saan ang itatatag na Child Development Centers ay itatayo sa mga 4th at 5th class municipalities na walang sapat na mapagkukunan upang magtayo ng mga basic education development hubs. 700 million pesos ang kanilang pondo sa susunod na 3 taon upang mabigyan ng access ang mga mahihirap na barangay sa mga inisyatiba para sa maagang pag-unlad ng mga bata. Ang 700 milyong pisong pondo ay idadaan sa Local Government Support Fund. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Patuloy na pinaghahanap ang isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force na wala sa kasagsagan ng Tactical Night Operations noong Martes. Ayon sa Philippine Air Force, nawala ng komunikasyon ang naturang eroplano sa iba pang aircraft na kasama sa misyon hanggang nakabalik ang mga ito sa Mactan, Cebu. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search operations at prioridad ng PAF na mahanap ang 2 pilotong sakay ng nawalang FA-50 jet. Wala pa namang deklarasyon kung magiging grounded ang 11 pang unit ng FA-50. It's the first major incident involving our fighter aircraft. The pilots have personal locator beacons with them. We are more concerned about the safety of the aircrew right now, and we are still very optimistic that they are safe. Malaking tulong para sa mga kapatid nating Muslim ang pansamantalang pagpapaiksi sa oras ng trabaho ngayong Ramadan. Ang detalye mula kay Sharif Timhar na Radyo Pilipinas, Iligan para sa Balitang Pambansa. Dahil sa ganitong sistema, ako ay mas naging produktibo habang isinasabuhay ang diwa ng Ramadan. At pinapakita din dito na ang Barb government ay may pag-unawa at tunay na nagsisilbi sa kanyang mamamayan. Ikinatuwa ng mga empleyadong Muslim ang pag-adjust ng pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa oras ng trabaho para sa mga opisyal at kawani nitong nag-aayuno ngayong banal na buwan ng Ramadan. Sa inilabas na memorandum ng Office of the Chief Minister, pansamantalang binago ang oras ng trabaho. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay ginawa itong alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. Layon nitong bigyang daan ang mga relihiyosong gawain ng mga empleyadong Muslim habang sinisiguro ang pagsunod sa kinakailangang 40 oras na lingguhang trabaho alinsunod sa mga regulasyon ng Civil Service Commission. Sa buong buwan ng banal na Ramadan, naglalaan ng taimtim na panalangin at pag-aayuno mula madaling araw hanggang paglubog ng araw ang mga kapatid nating Muslim. Nakatakdang ibalik ang regular na pasok sa trabaho sa rehiyon pagsapit ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr na idideklara naman sa isasagawang moon sighting. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Target ng Department of Agriculture na mas mapababa pa sa 45 pesos ang kada kilo ng MSRP ng imported na bigas sa March 31. Samantala, nakiisa naman ang National Irrigation Authority sa pagbebenta ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapababa ng presyo sa bigas sa merkado. Nitong March 1 lang, ibinaba pa sa 49 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice, habang balak ng DA na ibaba pa sa 45 pesos ang presyo ng MSRP bago matapos ang buwan.
ikinokonsidera ng Department of Agriculture na ibaba pa sa 45 pesos sa MSRP mula sa kasalukuyan na 49 pesos kada kilo. Plano ng DA na ibaba pa ang MSRP sa imported na bigas kung magpapatuloy ang trend ng presyo. Ilan sa mga inoobserbahan para dito ay ang taripa, exchange rate, shipping cost at presyo ng international market. Kung patuloy ang pagbaba ng trend ng presyo, maaari nang ibaba sa 45 pesos sa MSRP sa March 1. Kung babalikan, 58 pesos ang naunang bigas o MSRP sa bigas at unti-unting ibinababa ng DA hanggang sa kasalukuyan na 49 pesos MSRP per kilo. Samantala, nakiisa naman ang National Irrigation Authority sa pagbebenta ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice. Ang BBM rice ay bunga ng contract farming. Mabibili ang BBM rice ng 29 pesos kada kilo para sa mga vulnerable sectors, kabilang ang senior citizens, persons with disability, miyembro ng 4Ps at solo parent. Nagsusupply rin ng murang bigas ang BBM rice sa mga kadiwa centers. Ayon sa NIA, layon pa nilang palawigin ang naaabot ng Natura programa para maging available din ito sa mga palengke. Sa kagustuhan po ng ating Pangulo na i-expand pa ito, magkakaroon po kami ng Memorandum of Agreement dito po sa League of Municipalities of the Philippines. Kausap ko po dyan si Mayor Bernos, yung ating LMP President. Yes. At sa Monday, finalize po namin yung MUA para magpirmahan na. Ibig sabihin po nito, sir, pag nagawa namin yan, yung mga participating LGUs natin sa kanilang mga market, mabibili na rin yung BBM rice. Para naman sa traffic update dito sa tapat ng Mega Q-Mart sa EDSA Cubao, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya ng kalsada ng EDSA Cubao at hindi na rin mahaba ang pila ng mga pasahero sa EDSA Busway Station sa tapat ng Mega Q-Mart. Para naman sa number coding, bawal munang bumiyahe ang mga sasakyan na nagtatapos ang plaka sa 5 and 6. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, minomonitor ngayon ng Philippine Navy ang higit sa 200 barko ng China, kabilang ang 19 na namataang Chinese Coast Guard at naval ship sa West Philippine Sea nitong Martes. Ayon kay Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, siyam na CCG at 2 Chinese Navy vessels ang namataan sa Bajo de Masinloc, habang 7 pang CCG at 1 Chinese Navy ship ang nakita sa Ayungin Shoal. Binigyang diin naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang patuloy na paglabag ng China sa 2016 arbitral ruling at ang soberanya o sa soberanya ng Pilipinas. Samantala, una nang pinabulaanan ni Trinidad ang balita sa social media ng China na dating bahagi ng kanilang teritoryo ang Palawan. Samantala po, COMELEC magsasagawa ng mall voting sa Puerto Princesa sa araw ng eleksyon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rachel Ganancia ng PIA Mimaropa. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Commission on Elections sa COMELEC sa 2 mall sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mall voting program sa darating na national at local elections. Ayon kay Regional Election Director Attorney Gloria Ramos Petalio, layunin ng programang makapagbigay ng kaginhawaan sa mga botante para sa mas inklusibong electoral system sa bansa. Ang lungsod ng Puerto Princesa ang nag-iisa sa rehiyon ng Mimaropa na magsasagawa ng mall voting sa eleksyon sa 12 ng Mayo. Idadaos ang mall voting sa NCC malls para sa Barangay Manggahan na may isang clustered precinct at 754 na botante. Barangay Maningning na may isang clustered precinct at 928 na botante. At Tanglao na may 2 clustered precinct at 1,245 na botante. Samantala, ang 2 clustered precinct ng Barangay Mandaragat na may kabuwang 1,661 na botante ang nasa SM City, Puerto Princesa. Ayon kay SM City Puerto Princesa Mall Manager Mayja Saliente, ang kasunduan ay pagsuporta rin sa magkahalintulad na layon na ilapit ang mga serbisyo sa publiko lalo na sa mga vulnerableng miyembro ng lipunan. Nakaalalay rin ng komisyon sa kritikal na papel ng mga electoral board bilang mga frontliner na haharap sa mga botante at automated counting machines sa araw ng botohan.
Mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa, Rachel Ganancial, para sa Balitang Pambansa. Dahil sa political will ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos, tuloy-tuloy ang pagbabalik sa muling ganda at pagbabago ng Pasig River. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang walang sawang suporta ng First Couple ang nasa likod ng matagumpay na implementasyon ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Batay sa Executive Order No. 35 ng Pangulong Marcos Jr., pinangungunahan ang proyektong ito ng Interagency Council for the Pasig River Urban Development para ibalik ang dating ganda at kalinisan ng Ilog Pasig. Sa kasalukuyan, mayroon ng 1.1 kilometers sa open public space na maaring lakaran at pasyalan ng mga turista mula sa likod ng Manila Central Office hanggang sa Fort Santiago. Matatandaan na pinasinayaan ng First Couple ang Phase 3 ng proyektong ito noong February 27. Inaasahan naman ang proyektong ito na magtatapos hanggang sa dulo ng Pasig River. Kasado na sa ikalawang taon ang ipatutupad na Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong 2025. Di matapos na magkaroon ng kasunduan ng DSWD sa 66 na state universities, colleges at local government units sa buong bansa. Ayon kay DSWD Undersecretary Ed Punay, magsasagawa ng initial screening ang state university at local universities sa kanilang second year hanggang fourth year college students na nabibilang sa low-income families. Bilang mga pangunahing makikinabang sa programa, makakatulong ang proyektong ito sa mga mag-aaral sa kolehiyo para maipagtapos nila ang kanilang pag-aaral. Samantala, nagsimula na sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang orientation sa mga kinatawa ng mga pampublikong elementarya na batang tuturuan ng mga tutors. Sumailalim na rin sa technical training sa paggamit ng automated counting machines sa mga guro sa Quezon Province para sa Hatol ng Bayan 2025. Si May Formaran, Radyo Pilipinas Lucena para sa Balitang Pambansa. Nagsimula ng sumalang sa training ang mga guro na yan sa Quezon Province para sa Hatol ng Bayan 2025 sa darating na Mayo. Mahigpit silang sinanay ng Commission on Elections, katuwang ang Department of Science and Technology sa pag-assemble ng automated counting machines hanggang sa pagta-transmit ng mga boto. Napakarami pong naming natutunan. Simula umpisa, pag-assemble pa lang po ma'am ng mga machines, so itinuro na po sa amin. Binigyan din po kami ng paalala na kailangan pong ingatan po ang machine kasi hindi po biro yung presyo po nito. Bukod sa written and practical exam na pagdadaanan ng mga gurong uupong miyembro ng Electoral Board, ang mga makakapasa lamang ang mabibigyan ng sertifikasyon mula sa DOST para mag-operate ng ACMs. Kami po yung nagsacertify sa mga teachers, sa mga electoral board members na uupo po sa eleksyon. Sa gayon is ma-ensure po natin na yung mga uupo sa eleksyon ay maalam po talaga gumamit ng machines. Paliwanag ng COMELEC, magkakaroon pa ng final briefing ilang araw bago ang halalan. Dito sasanayin naman sila sa pagtugon sa ilang concern at katanungan ng mga botante gaya ng pagboto, gayon din ang pagtanggap ng mga reklamo mula sa mga kandidato. Ang 570 electoral board members ay kabilang sa unang batch mula sa 6,000 guro na magsisilbi sa eleksyon sa buong Quezon Province. Tatagal ang training and evaluation hanggang sa darating na March 22. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran para sa Balitang Pambansa. Tamang paggamit ng automatic o automated counting machine itinuro ng COMELEC sa government media at kawani ng pamahalaan. May Balitang Pambansa si John Lester Naguna ng Philippine Information Agency. Itinuro ng Commission on Election o COMELEC sa mga miyembro ng government media at mga kawani ng pamahalaan ng tamang paggamit ng automated counting machine o ACM sa ginanap na roadshow and demonstration sa Philippine Information Agency sa Quezon City. Layon ng roadshow na bigyang kaalaman at gawing pamilyar sa mga botante ang teknolohiyang ginagamit ng mga ACM. Gayon din ang mahakbang sa pagboto bago at pagtapos gamitin ang machine. Parehas lang ang proseso tulad ng dati, mag-shade ng ballots at ipakain ito sa machine, pero maraming enhancement ang incorporated sa ACM para sa darating na midterm election. May QR code sa voting receipt, may summary of elected candidates on screen, at hybrid ang voting system.
At dahil sa mga enhancement na ito ay kinakailangan ng COMELEC na mailapit ang ACM sa mga botante. At saka mabilis lang, few seconds lang lumabas agad yung receipts. Tama po yun. Tama naman. Bukod dito, nagbigay din ang COMELEC ng dagdag kaalaman patungkol sa mga pwedeng gawin ng mga botante sa mismong araw ng eleksyon tulad ng early voting hours at priority polling places. Puspusan din ang pag-ikot ng COMELEC sa iba pang mga tanggapan ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga asosasyon at eskwelahan upang matiyak na maituro nila ang tamang paggamit ng mga ACM. Remember po, bawat boto po ay mahalaga. So maraming salamat. Thank you again to our friends from COMELEC. Nasa 110,000 automated counting machine mula sa South Korea ang tinatayang gagamitin sa 2025 midterm election sa darating na May 12. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, John Lester Naguna, Balitang Pabansa. Ipinatutupad na ng UNAIA Infrastructure Corporation ang automated parking system sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA simula March 1 sa Terminal 3 sa March 14 naman sa Terminal 1 at 2. Sa panibagong sistemang ito, maaari nang pumasok sa parking lot sa mga driver nang hindi na kinakailangang magbantay. Makatatanggap ang mga driver ng automated ticket sa pagpasok at sa paglabas naman niya ay gagamitin ang QR code-based system. Sa patakaran ito, mababawasan ang oras ng paghihintay at mababawasan ang pila sa entrance at exit nito. Sa kasalukuyan, tanging pinapayagan pa lamang ang cash payments pero pagdating ng March 14 ay bubuksan na nila ang online payments gaya ng GCash, PayMaya, debit at credit cards. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.